Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, si Enrile naging trahidor noon kay Ferdinand Marcos. Pero kinuha ni BBM si Enrile bilang isang Chief Legal Counsel ngayon. Yan ang itatalakay natin sa vlog na ito. Okay? Pero bago ang lahat, mag-like sa video na ito. Okay? Like this video para kakalat ito sa mga taong bayan at sa BBM supporters at sa friends and families natin. Okay? Like guys, likes para maraming makanood dito. Okay? 1, 2, 3, go! At marami ditong mga nanonood na hindi pa nakasubscribe sa aking channel. So guys, please subscribe sa aking channel. 1, 2, 3, go! Okay, para you will be notified, okay? Hit the notification bell para you will be notified sa aking mga latest videos na kagaya nito. Okay? Going back sa ating topic, itong si Enrile naging trahidor sa tatay ni BBM. Ngunit itong si BBM ngayon, kinuha si Enrile bilang Chief Legal Counsel. So ang tanong, ano ba yung ito yung tanong sa atin. Sang-ayon ba kayo dito? Pabor ba kayo dito sa ginagawa ni BBM? Kasi meron sa mindset natin na baka uulitin itong ni Enrile ang ginawa niya noon, di ba? So, ayun, libre kayong mag-comment, react sa tanong na yan. Kung pabor ba kayo sa ginagawa ni BBM na itong si Enrile ay ginagawa niyang Chief Legal Counsel, no? Na tumatak na sa isipan natin na naging trahidor itong si Enrile kay BBM. Okay? So, si Enrile bilang Chief Legal Counsel, palagi yan nating itatanong kung maging tapat ba itong Chief Legal Counsel kay BBM, no? At kung matatandaan natin, itong si Enrile at si Ferdinand Marcos noon ay matagal na magkasama, no? For 20 years na nanungkulan itong si Ferdinand Marcos, matagal silang nagkasama ni Enrile, no? Naging Customs Commissioner itong si Enrile, naging Justice Secretary, naging Ministry of National Defense. Hawak ni Enrile ang lahat ng sandatahang lakas, no? At ngunit nagkahiwalay si Ferdinand Marcos at si Enrile noon during the snap election sa 1986, no? Nag-people power, no? At bumaliktad itong si Enrile. Nagkasama sila ni Ramos at saka si Honasan laban kay Ferdinand Marcos. Yan ang mga nangyari. Dahil dyan, sumama sila sa EDSA People Power Revolution. Yung tatlo, si Enrile, si Honasan, at saka si Ramos. Yung tatlo. So matatawag na itong si Enrile raw ay nagtrahidor kay Ferdinand Marcos. Yan. Kasi yan ang sabi nila. Okay? Ngunit, that was again 4 years ago, 3 years ago, nakita natin na nag-vlog na itong si BBM na in-interview itong si Enrile, no? Na yung kanilang interview, naging maganda yung kanilang interview, ni-recall nila yung mga pangyayari noon at saka itong si Enrile ay humingi ng tawad, no? Nagkasundo sila ni BBM, no? Na talagang ganun ang mga nangyari. Umami naman itong si Enrile na meron talaga silang mali sa ginagawa nila, no? Na buong akala nila na tama yung ginagawa nila, na kumampi sila sa mga dilawan, ngunit na-realize nila na mali pala yun. Okay? So, ito namang si Bongbong Marcos, the fact na in-invite niya sa vlog itong si Enrile, matatawag nating maganda talaga na nagkaunawa ang dalawa. Okay? Interview yan ni BBM sa kanyang vlog. Okay? So, sa posisyon ni Enrile
na ngayon na bilang isang chief legal counsel kay BBM, no? Kung ating if we will go deeper, itong si Enrile ay 99 years old. Ngunit tinanggap niya ang hamon ni Bongbong Marcos na gawin siya ng isang chief legal counsel, no? Ngayon, ang tanong ko sa inyo ngayon, natutuwa ba kayo sa desisyon ni BBM na sa ginawa niya kay Enrile, no? Sang-ayon ba kayo na chief legal counsel itong si Enrile? May tiwala ba kayo kay Enrile na magtrabaho kay BBM? Okay ba itong galawan na ito na ginagawa ni BBM? Yan ang mga tanong. Libre kayong mag-comment, mag-react dito sa channel natin. Ha? Babasahin natin yan. Okay? So, para sa akin, no, if ako ang inyong tatanungin dito, kung okay ba itong ginawa ni BBM or hindi ba ito okay, kung ako ang inyong tatanungin, no, mag-comment, react ako bilang isang ordinaryong Pilipino, ordinaryong mamamayan, no? Hindi ako political expert. Again, hindi ako nagmamagaling dito, no? Para sa akin, ito ang opinion ko. Mangganda itong ginagawa ni BBM, no? Kasi makikita mo talaga na si BBM ay hindi na may personal, no? Talagang pinanindigan niya na meron talagang unity sa kanyang administrasyon, no? Di kagaya ng mga dilawan na talagang nagtanim ng galit sa kanilang mga kalaban, no? So, talaga, ganito ang mga Marcoses nagpapatawad. Talagang nakikita mo talaga ang true at totoong ugali ng mga Marcos na marunong magpatawad, no? Hindi na ibabalik yung yung nakaraan. Hindi kagaya ng mga dilawan ngayon na laging pinag-usapan yung kung people, yung mga martial law na yan. O, yan ang ugali ng mga dilawan. Pero itong ugali ng mga Marcos, marunong magpatawad. Napakabait at humble pa. Okay? That shows a true leader ni BBM, no? Strong leader siya kasi hindi siya nagtanim ng galit sa mga kalaban ng kanyang tatay, no? Ganyan ang ugali ni BBM. Nagpapakita lamang na talagang i-expresses unity sa ating bansa. Okay? Yung Chief Legal Counsel, itong si Enrile ay magiging Chief Legal Counsel ni BBM. Tanong tayo, ano ba yung Chief Legal Counsel? Ito lang naman ang abogado ng Pangulo. Kung kung mero mga issues ng Pangulo, siya ang magiging abogado. Kagaya ba ni Duterte at ni Salvador Panelo? Yan si Salvador Panelo, ang Chief Legal Counsel ni Duterte. So ano ba ang Chief Legal Counsel? Yan ang magtanggol sa presidente sa mga issues, no, mga legalities. Ngayon, malaking tanong 'yan kung hindi ba tratrahido rin si Enrile ni BBM. Okay? Kasi yung posisyon na 'yan ay hindi basta-basta 'yan, no? Kasi itong si Bongbong Marcos, masasabi kong yung posisyong ginagawa niya ngayon ni Enrile, talagang tiwala siya kay Enrile, no? So, ganito ang tiwala ni BBM kay Enrile. Grabe, no? Hindi basta-basta. So, tanong ngayon, ano sa palagay ninyo dito? Tama ba itong ginagawa ni BBM na si Enrile ang kanyang Chief Legal Counsel? Mag-comment react kayo, babasahin natin yan. Okay? So, si BBM, para sa akin, no, ang ibig sabihin ni BBM dito is talagang ipinakita niya talaga yung unity na magkasundo na yung dating kalaban, no? Walang personalan, hindi na ibabalik yung mga yung nangyari noon. Okay? So, yan, in-explain ko na lahat na itong si BBM talaga ay good example as a leader. Okay? So, guys, help me i-like at i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan sa magandang ginagawa ni BBM. Okay? Help. At marami ditong hindi pa rin nakasubscribe. Subscribe to my channel.
Then, hit the notification bell so that you will be updated sa mga balita ni Bongbong Marcos. Okay? So, patuloy nating ipagtanggol itong si BBM at si Inday Sara Duterte. Mahalin natin ang Pilipinas and see you in my next video. God bless everyone.